Magandang gabi, kaibigan. Walang magulang ang hahangarin na mapahamak ang kanyang anak, lalo na sa kamay ng kadiliman. Kaya handa niyang gawin ang lahat, kahit sariling buhay pa ang kapalit. Mailigtas lamang ang mga mahal niya sa buhay. Simulan natin ngayong gabi ang isang kwento ng kababalaghan na ating pamamagatan. Librong Itim. Sa isa na naman, gabi ng labi. Uditime! Intende voci oraciones! Elviados! Vos hoy! Daemonium inserat de inferno! Te volante! Veni et ve! Et vero estum in piculum! Et diados gaste etem! Glacias labolas! Lintik! Bakit nabasag itong salamin sa harapan ko? Dito ko siya inaasahang lalabas. Buti na lang at nakailag ako at hindi natamaan ng mga basag na salamin. Nagkamali yata ako sa ginawa kong ritual. Aray ko! Ang sakit ng hiwa ko sa kamay. Paano na to? Paano na ngayon ang gagawin ko? Panginoong Glacia Labolas! Ako po'y sumasamba sa inyo! Lara, mukhang maraming tao doon sa loob ng computer shop. Karamihan mga estudyante. Oo nga. Karamihan sa kanila madaling salisihan. Oh, meron na ako naispatan na target. Nakikita mo yung lalaki na yun, doon sa dulo? Ang laki ng dalang bag. Mukhang maraming laman. Oo nga. Mukhang tiba-tiba tayo dyan. Mukhang wala sa gamit niya yung atensyon. Tara, simulan na natin. O Diyos ko. Patawarin mo po sana ako sa gagawin ko. Mami? Ay, halika anak. May pasalubong ako sa'yo. Wow! Crispy fried chicken! Thank you po, Mami! Kaya anak, kumain ka muna ha. Mamaya ka na lang maglaro ulit. Opo! Mahal na mahal mo yung anak mo, ha? Naman, mahal na mahal ko yung si Ami. At saka, siya lang ang natitirang alaala sa akin ni Raul. Nangako ko sa kanya bago siya namatay. Iingatan kong anak namin. 2 taon na rin pala simula nang mamatay si Raul, ano? Ang bilis ng takbo ng panahon. Ay, oo nga eh. Hindi ko rin namamalaya na 2 taon na rin na pala ako sa salisigang. Siya nga pala. Buti naman at malaki yung nanay-nok niyong nagbiki. Doon sa lalaking nasa computer shop kanina. Oo nga. Akalain mo yun ah. Simple lang yung lalaki pero yung bag palang dala-dala niya, naglalaman pala ng kayamanan. Ang laki ng presyo ng laptop niya. Halos brand new kasi. Ano-ano pa yung mga laman ng bag niya? Meron siyang PSP, tablet, at saka cellphone. O baka naman may mga libro siya na pwede nating ibenta sa rekto. Teka, sandali sisilipin ko. 2 libro, 1 notebook,
At saka isang Ano yan? Bible? Limegiton Clavicula Salomonis. Wow! Ibang klase yan, ha? Buksan mo nga. Grabe. Kinikilabutan ako. Bakit ba? Ano laman yan? Tignan mo naman yung mga drawing, oh. Puro demonyo. Ha? Tapos ano to? Hindi ko maintindihan yung mga nakasulat eh. Ibang lingwahe kasi ang gamit. Patingin nga. Mukhang antigo, ah. Baka pwede nating ibenta sa antique shop. Aray! Ano? Oh, Ba't ka... bakit? Bakit mo binitawan yung libro? bigla akong napaso. May sanib yata yung libro na yan, eh. Ay, naku, Nardo. Sakit, ah. Teka, kunin ko na nga ito. Ano yan? Ako na lang ang magtatago nito. Sayang naman eh. Baka pwedeng maibenta. Ayan, maayos ng buhok mo, Little Ami. Ang ganda-ganda mo na. Ami? Nasaan ka na? Nandito lang po ako sa labas. Inaayusan ko lang po si Little Ami. Pumasok ka na sa loob. Balubog na ang araw, anak. Malapit na rin tayong kumain. Siya nga pala, yung damit ng manika mo si Little Ami, tuyo na. Palitan mo na yun ng damit mamaya, ha? Opo, Mama. Uy, ano to? May bola? Kanino kaya ito? Little Ami, dito ka lang muna ha. Iaabot ko lang itong bola sa may-ari. Mukhang wala namang batang naglalaro sa paligid. Kanino kaya itong bolang ito? Ay, may tao. Doon sa tabi ng puno. Baka sa kanya tong bola. Sa inyo po ba itong bola? Eto po, oh. Kunin niyo na po. Bakit ayaw niyo pong humarap sa akin? Iiwan ko na lang po dito yung bola, ha? Hindi ko kukunin ang bola. Pero ikaw, kukunin ko. Ami, bakit ka ba sumigaw kanina? Ano bang nakita mo? Wala po, Mama. Nakakita lang po ako ng malaking gagamba doon po sa puno. Sa susunod, anak, huwag ka nang lalapit dun sa puno ng akasya, ha? Opo. Mama, ano po pala yung black magic? Ha? Wala yun, anak. Magic yun na hindi totoo. Saan mo naman nalaman yun? Kay Tito Relon po. Narinig ko po kasi nag-uusap sina Tito Relon at Tito Nardo tungkol po kay Papa. Dati pala po siyang magician? Oo. Dating magician nga ang papa mo. Nagtatrabaho siya dati sa perya. Minsan, naimbitahan siyang mag-perform sa mga children's party. Black magic po ba ang ginagamit ni Papa? Ay, anak, 8:00 na ng gabi. Oras na para matulog ka. May pasok ka pa sa school bukas. Good night, Mama. Sweet dreams, Ami. O, huwag mo kakalimutan magdasal kay Papa God, ha? Opo, Mama. Tulog na si Ami. Pero ako hindi ako makatulog. Teka nga. Matignan nga ulit yung laman ng backpack na ito. Basahin ko kaya tong notebook. Christian Joshua
Arkanghel. Siguro yun yung pangalan ng lalaki. Ano pa kaya yung mga nakasulat? 666 Nero, Caesar, Demo, Gorgon. Ano to? Teka. Flamas, Eius, Lucifer, Matutinus, Inveniat, Ile, Inquam, Lucifer, Ki, Nesit, Occasum, Christus, Filius, Tuus, Ki? Ha? Ay, naku. Sasakit lang ang ulo ko sa notebook na ito. Ay. Ito kayang Limegiton. Ano kayang laman ito? Ars Goetia 72 Infernal Spirits Evoke and Constrained by King Solomon. Bael, Agares, Basago, Gamigin, Marbas, Balifar, Amon, Barbatos, Paimon, Buwer. Mama, Ami naman! Kinulat mo ako eh. Akala ko ba natutulog ka na? ano po yung binabasa ninyo? Wala ito. Wala to anak. Sige na, matulog ka na. Kayo po, bakit hindi pa kayo natutulog? Hinihintay kong umuwi si Nardo. Oh, ano pang hinihintay mo? Matulog ka na. Mapupuyat ka na niyan eh. Mama, may kumakatok sa pinto. Baka si Nardo na yun. Sige na, ako na magbubukas ng pinto. Ikaw, Ami, kapag hindi ka pa natulog, magagalit na ako sa'yo. Opo, Mama. Matutulog na po ako. Nardo, ikaw ba yan? Wala namang tao sa labas. Sino kaya yung kumatok kanina sa pinto? Ay, naku. Makapagkape na nga lang muna. Langit, lupa, impyerno, impyerno, saksak, puso, tulo ang dugo, patay, buhay, alis ka na riyan sa pwesto mo. Lintik na batang yan, oh. Naglalaro pa imbis na matulog. Ano ba, Ami? Hindi ka ba Ami? Bakit po, Mama? Antok na po ako. Inaantok? Bakit narinig ko na naglalaro ka pa ng langit at lupa? Po? Ano po? Hindi po ako naglalaro ng langit lupa. Hindi. Narinig ko talaga eh. Ay, nako. Matulog ka na nga. May tumatawag. Sasagutin ko lang to, Ami, Pakiusap, anak, matulog ka na. Opo. Aba, bagong numero. Sino kaya itong tumatawag? Masagot na nga. Hello? Sino to? Clara, si Relon. Relon. Oo. Napatawag ka? Ate, pumunta kayo rito sa probinsya. Yung libingan ni Kuya Raul. Bakit? Ano nangyari? May nagbukas ng libingan ni Kuya. Natatandaan niyo ba yung itim na libro ni Kuya? Ha? Na isinama natin sa ataol niya noong nilibing siya? Nilakaw yun, ate. Ha? Pero Relon, kung yun lang ang ninakaw, ayos lang naman siguro yun. Hindi pwedeng nakawin yun.
Naku, malaking gulo kapag napunta sa ibang kamay yung librong yun, ate. Teka, Relon. Ano bang meron doon at mahalagang mahalaga yun sa pamilya nyo? Yun ang ginagamit ni Kuya Raul. Kaya siya naging magaling na mahikero. At saka minana pa namin yun sa mga kanununuan natin. Eh bakit mo ko tinawagan? Anong gusto mong gawin ko? Ate, ipinaalam ko lang sa inyo. Yung nawawalang librito. Kasi si Ami ang nakatakdang magmana nun. Hello? Relon? Hello? Hello? Ay, naku. Ano naman ang gagawin ni Ami sa libritong yun? Hindi ko siya pinanganak para lang maging magician sa perya. Ami? Ami, gising ka pa ba? Opo, Mama. Tinawag mo ba ako? Opo. Hindi po ako makatulog. Huwag niyo po akong iwan. Dito lang po kayo sa tabi ko. O sige, babantayan kita anak. Matulog ka na. Siya nga po pala. Malapit na po palang dumating. Si Glacia Labolas. Glacia Labolas? Sinong Glacia Labolas? Kaibigan mo? Opo, Mama. Huwag po kayong mag-alala. Malapit niyo na po siyang makilala. Langit, lupa, impyerno. Impyerno. Saksak puso, turo ang dugo. Patay, buhay. Alis ka na dyan sa pwesto mo. Ami? Nasaan ka na ba, Ami? Ano ba, naiinis na ako, ha? Ano ba, kapag hindi ka pa pumunta dito, papaluin na kita eh. Kaya, Mama! Ay! Kaya ka na! Ami naman eh. Nandiyan ka pala, kanina pa kita hinahanap. Halika na, paliguan na kita. Teka, Mama. Mamaya na lang po. Maglalaro pa po kami ng langit lupa. Puro ka na lang laro. Imbis na mag-aral ka ng leksyon mo. Teka, sino ba yung mga kalaro mo, ha? Mama, lika. Papakilala ko po kayo sa mga kalaro ko. Mama, dali na. Oh, sige na anak, sasama na ako sa'yo. Teka, saan mo ba ako dadalhin? Aakit po tayo sa itaas. Naroon po yung mga kalaro ko. Oh, sige. Mama, sila po ang mga kaibigan ko. Ha? Eh, mga stuffed toys mo ito ah. Ito yung mga biniling teddy bear sa inyo ng tatay mo. Papakilala ko po sa inyo yung mga kaibigan ko. Ito po, si Bael. Ito naman po, si Asmoday. Si Astaroth. Ito naman po si Vepar. Si Gremory. Si Malphas. At ang best friend ko po, si Belial. Mga kaibigan ko po sila. Mga kaibigan, mama ko, si Lara. Ha? Anak, kinakausap mo yung mga stuffed toys mo? Naman, pinapayagan naman kita makipaglaro sa mga kapwa mo bata sa labas ha. Sila na lang yung kalaruin mo, hindi yung puro mga stuffed toys lang ang kalaro mo. At saka anak ha, isa mo naman nakuha yung pangalan ng mga stuffed toys mo. Ang papangit eh. Parang tunog ng herbal medicine. Mama, huwag po kayong tumawa. Baka po mainsulto sila. Ay, anak, makipaglaro ka ulit sa mga kaibigan mo ha. Hindi yung natitenga ka lang dito sa bahay. Ay, nako. Mamaya nga papupuntahin ko rito si Narona at si Liz para makalaro mo. O sige na, tama na yun, Ami. Iligpit mo na yung mga stuffed toys mo tapos maligo ka na. Sige po, Mama. Mga kaibigan, may iwan ko na kayo, ha? Mamaya na lang ulit tayo maglalaro. Tara na sa baba, Ami. Ay,
Siya nga po pala, Mama. Sabi po pala sa akin ni Glacia Labolas, makikipagkita raw po siya sa inyo. Ah? Sino ba si Glacia Labolas, ha, anak? Mama, matagal na po kayong gustong makilala ni Glacia Labolas. Naku, excited na po akong makilala niyo siya. Ay, naku, anak. Halika na nga, paliliguan na kita. Ami, tinawag mo ko? Hindi po. Anak, di ba sinabi ko sa'yo huwag kang magsisinungaling? At saka gumalang ka naman sa mama mo. Huwag mo akong tatawaging Lara lang. Sabi ko po sa inyo, hindi po ako yun eh. Narinig mo yun? Opo. Nakilala niyo na pala si Glacia Labolas. Oh, Diyos ko. Ami, ano ba talaga yung pinagsasasabi mo, ha? Sino ba talaga yung Glacia Labolas na yan? Kaibigan po siya ni Daddy. Sabi po niya sa akin, siya raw po ang nagturo kay Daddy para maging magaling na magician. Ami, may umaakit sa hagdan. Huwag po kayong matakot, Mama. Siya nga po pala. Huwag niyo pong kakalimutan magbasa ng Lemegeton para maging kasing galing po kayo ni Daddy. Ha? Pinakialaman mo yung Lemegeton? Hindi po. Nakita ko lang po yung Lemegeton sa drawer ninyo. Sige po, Mama. Mauna na kayong bumaba. Kukuha pa po ako ng mga damit at tuwalya. O, sige na, anak. Oh, Diyos ko po. Ano po ba yung naririnig ko? Ami, bilisan mo, bumaba ka na, ha? Langit, lupa, impyerno. Impyerno. Saksak puso, tulo ang dugo. Patay, buhay. Hermes ka na sa pwesto mo. Nandyan na ako. Tatayain na kita. Lintek na. Ano ba, hindi ka pa bababa dyan? Mama! Taya ka na! Halika na nga sa banyo. Maligo ka na. Pwisit kang bata ka eh. Kung ano-ano yung mga iniisip mo eh. Alam mo, na-miss kita, Nardo. Isang linggo din tayong hindi nagkita. Alam mo, naka-jackpot kami ng mga katropa ko sa kinarnap naming sasakyan. Kaya marami kong uwing pera para sa atin. Ikaw? Kahapon lang, nakasalisi doon sa may U-belt. 3 laptop din yung natangay namin. Ba? Oo, kaya nga marami akong biniling pagkain nandun sa ref. Mabuti naman. Teka. Di ba nung Lunes, pumunta ka sa puntod ni Raul? Anong nangyari doon? Ninakawan doon yung puntod ng asawa ko. Ha? Nung tinignan ko, wala namang nanakaw doon maliban lang doon sa libritong ginamit ni Raul sa pagmamagic. Nardo, may problema ako eh. Si Ami. Oh, bakit? Anong problema sa anak mo? Itong mga nagdaang araw kasi, parang nag-iiba ang kilos ni Ami. Parang ang weird niya. Tapos alam mo yun, yung kinakabahan ako sa bawat kilos niya. Kasi, parang kasing may mali eh. Basta, Nardo, nag-aalala na ako sa anak ko. Lara, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita dyan sa anak mo. Oh, nasa itaas ba si Ami? Wala. Nasa eskwelahan si Ami ngayon. Kung ganun, sino yung nasa itaas? Tara, samahan mo ko sa itaas, silipin natin. Tara. Oh, wala namang tao dito sa taas ha. Kung ganun, saan galing yung mga yabag? Nardo, yung Lemegeton. Ano? Yung librong itim. Simula nang mapunta sa akin yun,
Nagsimula ng kababalagan sa bahay na ito. Kung ganoon, itapon mo na. O di kaya sunugin mo. Teka, nasa na ba yung librong itim? Naandyan sa drawer. Buksan mo yan. Dito? Oo. Oh, saan dito? Wala naman dito yung librong itim. Diyan ko lang nilagay sa drawer ah. Bakit nawala dyan? Nasaan ka na? Hindi kita makita. Lumingon ka sa kaliwa. Lumapit ka sa akin. Eto na po pala yung librong itim na pinakuha niyo po sa akin. Itago mo yan, Ami. Huwag mong ipakikita sa mama mo. Ikaw ang nakatakdang magmana niyan. Sige po. Iingatan ko po ito. Nasa akin ang papa mo. Talaga po? Gusto mo siyang makita. Opo! Nasaan na po si Papa? Halika. Sumama ka sa akin. Nardo, hanggang ngayon hindi pa rin umuwi si Ami. Baka may nangyari ng masama sa anak ko ah. Naku, Diyos ko, wag naman po sana. Kung bakit naman kasi hinahayaan mo pamasok sa eskwelahan na mag-isang anak mo? 8 anyos pa lang yun. Alam mo namang hindi ko siya pwedeng ihatid sundo. Alam mo naman nakablatter ako sa pulisya. Ayokong mahuli, no? Ano nang gagawin natin? Kaya mo bang lumabas para maghanap kay Ami? Oo. Handa akong lumabas. Kahit na may makakilala pa sa akin. Basta para sa anak ko. Oh, may kumakatok sa pinto. Baka si Ami na yan. Ami, ay Diyos ko po. Bakit ngayon ka lang umuwi ha? Kanina pa kami nag-aalala sa'yo. Papasukin mo na yung anak mo dito sa loob. Ami, saan ka ba galing? Kasama ko po si Papa. Ha? Ano ba yung pinagsasasabi mo ha? Kasama mo ang papa mo? Matagal na siyang patay, anak. Kasama ko po talaga si Papa. Maniwala po kayo sa akin. Ami, tama ng pagsisinungaling at paggawa ng kwento. Masama yan. Hindi po ako nagsisinungaling. Ay nako, tama na yan, Ami. Wala na yung papa mo. At kahit kailan, hindi na siya babalik dahil patay na siya. Sa susunod na ulitin mo pa ito, malilintikan ka na sa akin eh. Kaya mangako ka sa mama mo na hindi mo na uulitin na umuwi ng gabi. Ha? Opo, Mama. Tito Nardo. Siya nga pala. Kinuha mo ba yung librong itim sa drawer ko? Nawawala kasi dun eh. Hindi ko po kinuha yung libro, Mama. Talaga, Ami? Nagsasabi ka ba ng totoo? Opo, Mama. O sige na. Maligo ka na't magpalit ng damit bago ka kumain ng hapunan. Huwag mo na akong pag-alalahanin pa, ha? Opo. Linter! Nasa akin na yung librong itim. Nawala pa! Handa kong gawin ng lahat. Kahit pumatay pa ako ng tao. Mabawi ko lang uli yung Lemegeton. Panginoon! Akala ko po hindi ko na kayo makikita. Patawarin niyo po ako kung naiwala ko yung Lemegeton. Nahanap ko na ang ating pakay at sasabihin ko sa iyo kung saan mo siya matatagpuan. Talaga po? Katulad ng napagkasunduan natin, ialay mo sa akin ang kanyang dugo at puso at ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihang kasing lakas ng tinamasa ng iyong ama. Huwag po kayong mag-alala, Panginoon.
ibibigay ko po sa inyo ang ating napagkasunduan sa lalo pong madaling panahon. Ay, ano pa naman ito? Ang bilis naman magkaroon ng alikabok ang bahay na to. Kakalinis ko lang nung isang araw ah. Ay, nako. Ami? Ami, nandiyan ka ba? Ami? Bumukas ng mag-isa ang pinto. Ami! Ami, ano ba? Huwag ka na magbiro ng ganyan, oh. Nasaan na kaya ang batang yun? Nandito na si Gracias Labolas. Naririto na rin sila. Sinusundo na nila ako. Ami? Ami, nasan ka na? Ami? Bakit po, Mama? Ano pong kailangan niyo? Kanina pa kita tinatawag eh. Bakit ba hindi ka lumalapit sa akin, ha? Mama, pasensya na po. Anak, magbihis ka. Dadaling kita sa simbahan. Bakit naman po, Mama? Kakaiba na yung kinikilos mo. At kung sino man yung labolas na yan, lumayo ka sa kanya. Mama, may papalapit po. Sino? Mama, nasa likuran niyo na po si Glacia Labolas. Huwag ka manakot ng ganyan, ha? Nasa likod mo na ako. Anak, lumabas na tayo, dali. Mama, nasa likuran niyo pa rin po siya. Huwag mo siya titignan, anak. Huwag kang bibitiw sa akin, ha? Mama, kukunin niyo ako. Kukunin niyo ako. Ami! Ami, bumalik ka dito, anak! Lupa, impyerno. Ano ba? Impyerno. Saksak, puso, tuluduga. Patay! Boy! Alis ka na dyan sa pwesto mo. Ami! Ano ba? Ano bang ginagawa mo dyan? Bumalik ka dito! Nandito na po sila, Mama. Sinusundo na po nila ako. Kompleto na po sila, Mama. Marami po sila. Ilan, anak? 72 po. Kasama na po si Glacia Labolas. Anak, pakiusap, lumapit ka dito. Huwag kang sasama sa kanila. Mga masasama sila. Mama! Mama! Nagbago na po ng isip si Glacia Labolas. Kayo na lang daw po ang kukunin niya. Ano? Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Ate Lara! Ate Lara! Lara, buti naman, nagising ka na. Kanina ka pa namin ginigising, ate. Relon, si Ami, nasa ang anak ko? Nasa kwarto na niya si Ami. Nagpapahinga na siya. Teka nga, bakit ka ba nawala ng malay kanina? Tatagpuan ka na lang namin ni Relon na hinimatay sa sahig. Ano ba problema? Nardo, Oh. Nardo, kukunin nila yung anak ko. Kukunin nila si Ami. Ha? Hindi ako papayag. Hindi nila makukuha sa akin ang anak ko. Teka, sino ba yung tinutukoy mo? Si Glacia Labolas. Kukunin niya Glacia Labolas ang anak ko. Glacia Labolas? Diyos ko po. Oh, bakit Relon? Kilala mo ba si Glacia Labolas? Oo. Siya ang pang-25 demonyo sa librong Lemegeton Clavicula Salomonis. Ha? May ranggong konde. Siya ang demonyo ng digmaan, kamatayan at mahika. Siya ang demonyong tinawag ni Kuya Raul, kaya siya naging isang magaling na magician. Oh, Diyos ko po. Teka, nasa na ba yung librong itim? Ito yung Lemegeton. Nakita namin ni Nardo sa school bag ni Ami. Teka, ano ba yan, Relon? Lemegeton Clavicula Salomonis. Ito ang isa sa libro ng mga sumasamba sa kadiliman. Ito yung librong nawawala sa puntod ni Kuya Raul. Ito, tingnan nyo. Ano? May pangalan ni Kuya sa dulong pahina. Oo nga, no. Ano bang klaseng libro yan? Ang librong itong ginagamit ng mga taong gustong maging bihasa sa itim na mahika. Kung ang Biblia ay nahahati sa 2 libro, ang Lemegeton ay nahahati sa 5. Ars Jotia, Ars Theurgia Jotia,
Ars Paulina, Ars Almadel, at Ars Notoria. Lahat yun naglalaman ng mga impormasyon at ritual para sa pagtatawag ng mga demonyong gusto ninyong hingal ang pabor. At paano naman nagkaroon niyan si Raul? Minana ni Kuya sa aming inang Lemegeton. Teka. Kung meron kayo niyan, ibig sabihin, May lahing mangkukulam at mahikero ang angkal namin. Pero bakit kinukuha ng Diablo ang anak ko? Bakit? May isa pa kaming nadiskubre ni Nardo. Eto, itong notebook na ito. May nakasulat na pamilyar na pangalan. Yung Christian Joshua Arcangel? Anak siya ni Kuya Raul sa una niyang kinasamang babae. Ano? May anak si Raul? Oo, alam kong may kinasama siya bago kami nagpakasal. Pero wala siyang nabanggit sa akin na may anak siya. Nagkaanak siya kay Delia, pero hindi niya ito kinilala. Namatay si Delia nung araw ng kasal niyo at napunta ang anak nila ni Kuya sa pangangalaga ng kapatid ni Delia. Wala na akong alam na ibang detalye tungkol sa kanya. Bukod sa nabalitaan kong nagkasakit ito ng schizophrenia dati. Kung ganun, anak pala ni Raul yung sinalasihan namin ni Vicky nung isang linggo. teka, ano nang gagawin natin ngayon? Kukunin ko na itong Lemegeton. At kayong dalawa, mag-impake na kayo. Ha? At lumipat na kayo ng ibang bahay dahil ang bahay na tinitirhan nyo ngayon ay infested na ng mga demonyo. Ano, Lara? Okay na ba sa inyo itong bahay na nakuha ko? Oo, Nardo. Hindi man ito kasing laki ng bahay natin dati pero okay na to. Ang importante wala nang gugulo sa anak ko. Siya nga pala, bukas pupunta yung paring inimbitahan ko para magbendisyon sa bahay. Nardo, hindi kaya nangyayari sa atin to kasi masama ang ginagawa natin. Kung pwede lang makaalis eh. Matagal na sana natin ginawa. Pero napasubo na tayo eh. Lara, wala nang atrasan. Natatakot pa rin ako eh. Lalo na kapag naiisip ko na may demonyong gustong kumuha kay Ami. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Ami, ano? Gusto mo ba tong bago nating tirahan? Opo. Ayos ka lang ba, Ami? Opo. Nardo, hindi matay ang anak ko. Teka, kakarigayin ko itong bata. Alika. Naku, Lara. Inaapoy ng lagnat ang anak mo. Mataas pa rin ang lagnat mo, ha? Ay, Diyos ko. Anong gagawin ko po sa anak ko? Mama, nahihilo po. Huwag kang mag-alala, anak, ha? Gagaling ka rin. Aalagaan ka ni Mama. Huwag niyo po ko iiwan. Oo, anak. Hindi kita iiwan. Pangako. Mama, nandito po sila. Sino, anak? Nandito po si Glacia Labolas. Ha? Nandito siya? Napabindisyon na tong bahay, ah. Hindi niya na tayo mapupuntahan. Nasa likod po ninyo. Wala naman dito, ah. Ayan po. Gumagapang po siya sa kisame. Ami, ipikit mo yung mga mata mo, anak. Isipin mo si Jesus. Sinisama po niya. Kahit anong gawin niya sa'yo, tandaan mo, anak. Huwag kang sasama sa kanya. Naiintindihan mo ko? Kahapon po, kasama po ni Glacia Labolas si Daddy. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Opo. Nasa loob po sila ng salamin kagabi. Nagbantay po sila sa akin. Oh, Diyos ko. Diyos ko. Ano po bang nangyayari dito? Ano ba nangyayari sa anak ko, Diyos ko? Huwag niyo po silang hayaang kunin ng Diablo. Mama, pag hindi daw po ako makukuha ni Glacia Labolas, si Samael na raw pong kukuha sa akin. Sino naman si Samael? Sabi po sa akin ni Glacia Labolas, Samael daw po ang tunay na pangalan ni
Satanas! Tama na, Ami. Huwag mo nang pansinin yung mga sinasabi sa Iglesia Labolas, ha? Para hindi ka niya lapitan. Magdasal ka kay Jesus. Hilingin mo kay Jesus na bantayan ka niya at protektahan laban kay Iglesia Labolas sa mga kampo niya. Tandaan mo, anak. Masama si Iglesia Labolas. Huwag na huwag kang sasama sa kanya. Opo, Mama. Tatandaan ko po yung sinasabi ninyo. Sige na, anak. Magpahinga ka na. Magpagaling ka, ha? Bababa lang ako sa kusina. Ipagluluto kita ng noodles. Iglesia Labolas! Iglesia Labolas! Nasaan ka? Harapin mo ako! Magpakita ka sa akin! Ami? Ami? Langit, lupa, impyerno. Impyerno. Saksak, puso, tulo ang dugo. Patay, buhay. Alis ka na dyan sa pwesto mo. Ami? Ami, buksan mo ito! Bumukas ng kusang pinto. Ami! Ami, nasan ka na? Nasan ka na? Iglesia Labolas! Nasan ka na? Harapin mo ako! Papatayin kitang demonya ka! Iglesia Labolas, harapin mo ako! Akin na ang anak mo, Lara. Wala kang karapatang kuhanin ng anak ko! Isinala ni Raul sa akin ang kaluluwa ng anak niya. Kaya siya naging magaling na mahikero dahil sa kasundo namin. Iglesia Labolas! Nasaan ka? Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Mama! Mama! Bye-bye! Ami! Ami, saan ka pupunta? Anak, huwag kang lumabas! Bumalik ka rito sa loob ng bahay, Ami! Huwag ka dyan sa kalsada! Tumayo ka sa akin! Ako si Ami! Ang ika-58 Diablo sa Lebegeton! Hindi mo ako anak! Anak! Anak, masasagasaan ka dyan, anak! May paparating na sasakyan! Ililigtas kita! Hawak ko na ang Lemegeton. Ano kaya ang gagawin ko rito? Susunugin ko kaya. Pero, basta, kailangan mawala na itong librong itim na ito para hindi na makapaminsala ng iba. Hindi mo pwedeng sirain ang Lemegeton. Dahil akin yan. Chris! Kumusta, Tito Relon? Nagtataka ka siguro kung paano ako nakapasok sa bahay mo. Simple lang. Kampon ako ng Diablo. Ano? Masarap ba ang mamatay ng unti-unti? Halika. Tapusin na natin. Hap! Hap! Ayan. Marami na yan. Mga walang hiya kayo. Kayong dalaw ni Papa. Para maging magaling kayong mahikero. Isinakripisyo niyo ang kaluluwa ko sa demonyo. Dapat lang sa inyo yan. Dapat lang kayong mamatay ni Raul. Ngayon, ako naman ang makikipagkasundo sa kadiliman. At syempre, isasakripisyo ko ang kaluluwa ng kapatid kong si Ami! Vicky, salamat sa pagdala mo sa akin sa ospital. Wala yun, Mare. Nakakalungkot yung nangyari sa'yo. O ano? Kailan ka ba makakabalik doon sa racket natin? Ewan ko. Pinag-iisipan ko na kasing tumigil sa pagsasalisi.
Pakiramdam ko kasi sinisingil na ako ng Diyos sa mga kasalanan ko. Lara, Vicky, Buti naman dinala mo ako uli dito. ito, nagdala ako ng pagkain para sa'yo. Si Tita Anggi naman ang pinapunta ko muna sa bahay natin para mag-alaga kay Ami. Kumusta ka na, Nardo? Maganda ba racket mo ngayon? Tigil muna ako ngayon para alagaan ko si Lara at si Ami. Ay, siya nga pala, Lara. Nabalitaan ko may nangyaring masama sa bayaw mo. Bakit? Anong nangyari kay Relon? Huwag kang mapipigla pero natagpo ang patay si Relon sa bahay niya. Ayon daw sa investigasyon, pinasok daw ng magnanakaw yung bahay niya at tinadtad ng saksak ang bayaw mo. Ay, Diyos ko. Nakakalungkot naman yung sinapit ni Relon. Sana mabigyan siya ng hustisya. Matanda yan si Tita Anggi yan eh. Sige. Nagbibili na ako sa store nakatapit sa loob. Ami, may bibilin lang ako sa sari-sari store, ha? Iiwanan muna kita din sa loob. Opo, Tita Anggi. Ami. Halika. Laro tayo. Talaga po? Ano pong lalaruin natin? Maglaro uli tayo ng langit, lupa, impyerno. Nardo, salamat sa pag-aalaga mo sa akin nung nasa ospital ako, ha. Wala yun, Lara. Alam mo namang mahal na mahal kita eh. Mabuti naman at naging mabilis yung recovery mo. Oo nga. Salamat sa Diyos. May sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun? Titigil na ako sa mga masasamang gawain ko. Hindi na ako sasama sa salisikam. Alam mo kasi, Nardo, nakokonsensya na ako eh. Kung hindi dahil sa masamang gawain ko, hindi mangyayari yung sa buhay namin. Minsan napapaisip ako na baka ito ang parusa sa akin ng Diyos. Kaya ginagambala kami ng Diablo ngayon. Naiintindihan kita, Lara. Maski ako eh. Gusto ko na rin tumigil sa masamang gawain ko. Sa totoo lang, ngayon lang ako natakot. Akala ko kasi noon hindi totoong demonyo. Pero totoo pala. Sana lang mapatawad niya tayong dalawa sa kasalanan natin. Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala na nagpakasal ako sa isang satanista. Pero kahit na ganun, hindi ko na rin sinusumbat ang si Raul. Kaya lang, Nardo, natatakot ako para sa anak ko. Hindi ko akalain na ang pangalang Ami ay pangalan ng isa sa Diablo ng Limegeton. Ha? Talaga? Paano mo nalaman? Gamit yung cellphone ko, nag-research ako sa internet tungkol sa Limegeton. Akalain mo, pwede palang ma-download online yung libro ng Diablo. Nakakatakot naman. Nabasa ko dun sa internet na may Diablo pala na ang pangalan ay Ami. Pang-58 Diablo siya na binanggit sa Limegeton. Talaga? Si Raul kasi nagpangalan sa anak namin eh. Siyempre, pumayag ako noon. Malay ko ba naman na masama palang pangalang Ami? Anong balak mo? Parang imposible namang ipabago pa ang pangalan niya. Ewan ko, Nardo. Hindi ko alam ang gagawin ko. Lara, kahit ano pang pangalan niya, kung malakas ang paniniwala niya sa Diyos, hindi siya magagalaw ng Diablo. Ang pangalan lang. Kung sa bagay may punto ka. Ay, Nardo, nakikita mo ba yung usok na yon? May sunog. Tignan mo yung truck ng bombero. Parang papunta sa direksyon ng bahay natin. Po, si Ami, nasa loob ng bahay. Dali, Lara, bilisan natin. Nardo, nasusunog yung bahay namin.
Kailangan ko iligtas si Ami. Pero delikado na siya na pumunta pa ron. Nasa loob yung anak ko. Hindi ko hayang masunog siya sa loob. Lara, sandali. Lara, bumalik ka rito. Lara! Oh, Diyos ko po. Gabayan niyo sana ako. Ang usok. Ami! Ay, anak, nasan ka? Langit, lupa, impyerno. Impyerno. Saksak, puso, tulo ang dugo. Patay, buhay. Alis ka na dyan sa pwesto mo. Anak! Ami, nasan ka, anak? Asan kayang anak ko, Diyos ko? Ami! Ami, halika rito! Nandito na ako, ililigtas kita! Mama, hindi ka pa ba natutuwa? Tingnan niyo, oh! Ang ganda ng impyerno! Anak ka! Umalis na tayo dito, halika na! Andito po silang lahat, Mama! Kumpleto po sila! Sina Bael, Agares, Pasago, Kamigin, Malbos, Balifar, Amon, Barbatos, Paimon, Buwer, Busyon, Sitri, Lit, Ano ba? Malaki na nga po, hindi ka naalis sa'yo! Seban, Hawakan mo ako ng magpit, anak! Huwag kang bibitaw! Hawa ka! Kakargayin na lang kita! Nagagalit na po si Glacia Lacolas! Huwag mo siya tignan, anak! Palabas na tayo! Pero Mama, hinahabol pa rin po niya tayo! Eto, anak! Malapit na tayo sa labas ng pinto! Saan kayo pupunta? Tumayo ka sa amin sa ngalan ng Diyos! Lumayas ka na talaga namin! Walang Diyos, Lara. Naniniwala kami sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan nila! Maglalaho ka ng parang kula! Tumigil ka! Tumigil ka! Sige, anak! Hindi pa tayo tapos. Babalikan ko kayo. Salamat, Vicky. Pinatuloy mo kami sa bahay mo. Wala yun, Lara. Masaya akong makatulong sa inyo. Tsaka ako lang naman mag-isa dito sa bahay. Yung mga anak ko, nasa pangangalaga nung dati kong asawa. Huwag kang mag-alala, Vicky. Tutulong ako sa mga gastos dito sa bahay habang nandito kami. At maghahanap din kagad ako ng bahay na permanente naming matutuluyan. Ay, siya nga pala. Kumusta na si Ami? Ayun, mataas ulit ang lagnat. Sa totoo lang, Vicky, hindi ko na kaya yung mga nangyayari sa amin. Sunod-sunod nga yung mga problemang dumarating sa inyo. Una, na-aksidente ka. Tapos nasunugan, tapos namatay ng bayaw. Tapos eto si Ami may sakit. Lara, hindi ka naman nag-iisang maharap sa mga problemang yan eh. Kasama mo ako. Buti nga nandiyan ka, Nardo. Pinalalakas mong loob ko. Kung wala ka, baka matagal na ako sumuko. Sige, maiiwan ko muna kayong dalawa ha. Magluluto pa ako ng hapunan para sa ating lahat. Nardo, natatakot pa rin ako para sa anak ko. Gusto ko sanang dalhin si Ami sa simbahan para matigil na yung panggugulo ng demonyo sa amin. May kaibigan ako na pamangkin ni Bishop Mendoza. Hihinga ko siya ng tulong. Bukas na bukas din, dadalhin natin si Ami sa kanila para ma-exorcise at matigil ng pangambala ng demonyo sa inyo. Nardo. Kamatakot. Dahil mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa anumang masasamang elemento. Hindi niyo pababayaan si Ami na mahulog sa kamay ng kadiliman. Amen. Amen. Mama? Tita Nardo? Nasaan na po kayo? Wala akong kasama dito sa
kwarto. Ami, dito. Tito Rilon? Daddy? Ano pong ginagawa niyo dyan sa loob ng salamin? Sa wakas, natuntun ko na rin sila. Ngayong gabi, tatapusin ko na ang lahat. At pagkatapos nito, ako na ang pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo! Magiging kasing galing ko na rin si Raul! Habang nasa kamay ko tong limig ito, walang makakapigil sa akin na magarsik ng lagim! Ano pa ang hinihintay mo? Pasukin mo na sila sa loob. Langit, lupa, impyerno! Impyerno! Saksak, puso, tulo ang dugo! Patay, buhay! Simula na nung pangungot nyo na hindi nyo makakalimutan! Sigurado ka ba, Vicky? Ayos lang sa'yo matulog ka dito sa sala tapos kami nasa kwarto mo. Ayos lang ako, Lara. Alam mo, sa totoo lang, ni minsan hindi ako natulog dyan sa kwarto. Dito ako natutulog sa sofa bed. Huwag kayong mag-alala. Palaging malinis yung kwarto. Kahit hindi ko masyadong ginagamit. Salamat, Vicky. Sige na. Natulog na kayong mag-asawa. Ako nang bahala dito. Di pa ako inaantok. Makapaglaro nga muna ng games dito sa cellphone ko. Sino naman ito kumakatok? Wala naman ako inaasahan bisita. Tsaka gabi na. Siguro si Nardo meron. Teka nga. Silipin ko nga kung sino yung nasa labas. Anong kaila... Ah! Ay! Nardo, narinig mo ba yun? Narinig ang ano? Parang may mahinang daing akong narinig eh. Wala naman akong narinig. Baka sa labas yun. Hindi. Parang dito sa loob ng bahay. Silipin kaya natin. Naantok na ako eh. Sige na nga. Halika, bumangon na tayo. Silipin natin si Vicky. Kinakabahan ako. Dito ka na lang sa loob. Bantayan mo si Ami. Ako na lang ang lalabas. Sige. Mama. Ami, gising. Binabangungot ka. Mama, kapag hindi raw po nagtagumpay si Clash Labolas, nagunin ako. Sila na raw pong kukuha sa akin. Sino, anak? Ay! Ano ba nun? Ay! Mama! Ay! Ay! Nardo! Ay, Diyos ko po, duguan ang asawa ko! Ako ang gumawa niyan. Nagustuhan niyo ba? Ami! Halika! Pumasok na sa loob ng kwarto, dali! Mama, sino po siya? Hindi ko alam, anak. Langit, lupa, impyerno! Impyerno! Saksak, puso, tulo ang dugo, patay, buhay! Alis ka na rin sa pwesto mo! Sino ka ba? Bakit mo ginagawa to sa amin? Hindi mo ako natatandaan? Ako yung ninakaw mo ng librong itim. Buti na lang. At nabawi ko uli ito. Kung ganun, ikaw ang anak ni Raul. Sinabi sa akin ni Glacius Labolas
na ikaw ang babaeng naging dahilan. Kaya iniwan ni Raul si Mama. Ikaw ang dahilan. Kaya tinalikuran niya si Mama. Ikaw ang dahilan. Kaya naging miserable ang buhay niya. Hindi ko alam ang tungkol sa iyong ina. Kung nalaman ko lang noon na may iniwan siya, hindi ako magpapakasal kay Raul. Hindi ako kinilala ni Raul bilang anak niya. Pero isinanla niya ang kaluluwa ko sa demonyo para maging mahusay siyang mahikero. Kaya ang laki ng galit ko sa inyo! Sa inyo ni Raul! Sinusumpa ko kayong dalawa! Huwag kang mag-alala, anak. Makakatakas tayo dito. Ngayong hawak ko na ang Lemegeton, ako naman ang makikipagkasundo sa demonyo para maging pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo! Anak, alam ko na kung paano tayo makakatakas. Doon sa fire exit sa bintana. Hindi kayo makakatakas sa kapangyarihan ng Diablo, Lara! Ami, mauna ka na. Aalalayan kitang bumaba. Opo, Mama. Tira po, Mama. Bilisan niyo po. Kumapit ka sa akin, anak, ha? Tatakbo tayo. Opo. At saan kayo pupunta? Ay, Diyos ko! Kukunin ko ang anak mo! Dahil ang puso at dugo niya ang kailangan ko para ibigay sa akin ni Glacias Labolas ang hinihingi ko! Magkakamatayin muna tayo bago mo makuha sa akin ang anak ko! Kung ganoon, pagbibigyan kita! Tumakbo ka na, Ami! Humingi ka ng tulong! Demonyo ka! Hindi mo makukuha sa akin ang anak ko! Kailangan kong patayin ka! Para maisagawa ko ng ritual kay Ami! Huwag mong sasaksakin! Nardo! Puro sinaksak! Patay ka na dapat! Teka! Hindi ikaw! Nardo! Oh, Diyos ko po! May nakatarak pang kutsili sa dibdib mo! Lara, abulin mo si Ami. Tumakas na kayo. Pero paano ka? Sige na, umalis ka na. Hindi pa tapos ang lahat! Nasa akin pa ang huling alas! Glacias Labolas! Tulungan mo ako! Sumanib ka na sa aking katawan! Si Glacia Labolas! Ang ika-25 demonyo ng Lemegeton! At handa na akong maghasik ng lakim! Ami! Ami, anak ko! Mama! Buhay po kayo! Iniligtas ako ni Nardo. Pero nararamdaman ko, anak, hindi pa tapos ang lahat. Mama, nandito po sila. Nanonood po sila sa atin. Nakakatakot po ang itsura nila. Huwag mo silang tignan, anak. Ipikit mo lang yung mga mata mo at yumakap ka lang sa akin. Si Glacia Labolas! Hindi kayo makakatakas sa akin. Bigla mo magpalang paligid! Hindi po tayo makakatakbo! Ibigay mo sa akin si Ami. Hindi! Hindi ko ibibigay sa iyo ang anak ko! Hindi ba sa akin ka naman galit? Nang dahil sa akin kaya iniwan kayo ni Raul! Ako na lang ang kunin niyo, huwag niyang anak ko! Mama! Huwag po kayong lumapit sa kanya! Ako na lang ang kunin mo, Glacia Labolas! Total, masama naman akong tao! Handa akong maging alipin mo! Huwag lang ang anak ko! Madali akong kausap.
hindi magwawagi ang kasamahan sa kabutihan! Ang Lemegaton! Ami, saluhin mo yung librong itim! Ibalik mo sa akin ang Lemegaton! Sunugin mo, anak! Huwag mong sunugin! Wag! Sabay-sabay tayong pupunta ngayon sa impyerno! Mama! Mama! Anak, huwag ka nang umiyak. Wala na po kasi si Mama. Hindi na po siya babalik. Nawalang mama mo dahil iniligtas ka niya. Kailangan mong tanggapin na hindi na siya babalik kahit kailan. Hindi pala. Nandito naman ako para alagaan ka, anak. Pero sina Mama at Papa lang ang gusto ko. Ayaw mo ba sa akin? Oo, ayoko po sa inyo. Dahil hindi naman po kayo si Tito Nardo. Paano mo nasabi na hindi akong Tito Nardo mo? Sa palagay mo, sino ako? Ewan ko po. Tumitig ka sa mga mata ko, Ami. Malalaman mo kung sino talaga ako. Papa? Papa, ano pong ginagawa ninyo sa katawan ni Tito Nardo? Nakipagkasundo ako sa hari ng kadiliman para makabalik ulit sa mundo. At para hindi ka nagambalain pa ni Glacia Labolas. Papa, Kang matakot sa akin, anak. Simula sa araw na ito, ako nang mag-aalaga at magpapalaki sa'yo. At sa'yo ko ipamamana ito. ang librong itim. Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ang nakatakdang magmana nito, anak. Ikaw ang nakatakdang papalit sa akin bilang alagad ng kadiliman. Kailanman magwawagi ang kasamaan sa kabutihan at ang pinakamatibay na panangga sa mga puwersa ng kadiliman ay ang paniniwala sa Panginoon. Dito natatapos ang isa na namang kwentong kababalaghan na ating pinamagatan. Librong Itim. Sa isa na namang galing